Welcome back mga idol dito sa aking YouTube channel. At ngayon nasa biyahe na naman kami. At muli naming binalikan ng spot dito sa Albay kasama si Master Jason at ang aking bangkero. Bali 2 oras na naman na biyahe bago marating ang spot. At dito kami sa spot mga idol. Okay, hulog mo na. Oh, may lambay. Ikot to. Pero igon. Parigo, bato na. Bato na. May lambat. Ayun, naglalambat oh. Diyan mo. At ano tayo doon sa unahan? Abante tayo sa unahan. Dito kami sa Baraw. Alas 8:45 na ng umaga. Buwan tayo mga idol. At paswebyon sila. Master Jason wala lang bumaba. Let's go, live safe. Nakababa na ng bangka kaya nag-load na muna ako ng SG para ready tayo ulit. Kaya samahan nyo ulit ako mga idol. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na rin idol. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang naka-update sa mga bagong episode na ilalabas ko dito sa YouTube channel. Pagkatapos kong makaload ng SG, ilang minuto lang ang lumipas. Napansin ko si Bro Jason na may nakuha ng isang King Mac at malaki na ito. Taas mo! Taas mo! Ayun, merong King Mac na si Master Jason. Binamano. Ang bihira ka. Malaki na, mga 5 kilos siguro. Itaas mo kalbo! Ayun, malaki na pala. Mga 6 kilos na mahigit. Kaya atas mo ang baka. Ayos, binamano. Atas mo yan, idol. At nang makababa na ako, isang marbid grouper naman ang nakita ko. Minagmamasdan lang ako ng isda at malapit ito sa butas kaya nilapitan ko na at agad kong tinira. Sa panganaging patama at na-secured natin ang isda, isang marbid grouper. Estimate ko mga 5 kilos lang pero maabot na ito ng 6.2 kilos. Panalo sa unang tira. Idol! Idol! Kala mo ah! Oh. Kala mo ikaw lang may pinamano ah! Ayos! Hindi pa nakakayos no?
SG si Master Jason. Kadali tayo ng grouper. Unang isda natin. Wala ka na. Mga 5 kilos siguro. Lika, Idol! Kunin mo to. Ang ganda ng katama. Pero ayos. Ay, tag-isa lang kami. Bili na mano. Yun. Yan. Kuya. Ayos lang yan na doon. Alright. Mga 5 kilos, mahigit na. Dito ay isang cuttlefish naman ang nakita ko habang nasa ibabaw. May cuttlefish mga doon. Malaki na. Nasa mababaw na parte ng bahura kaya ilang sipa lang pababa ay tinira ko na. Napital kagad ang isda kaya hinila ko na pataas. Pero pagtingin ko sa unahan, meron pa pala itong isang kasama. Meron pang isa. Nagmadali na rin ako dito para matanggal sa shafting ang isda dahil nandiyan pa naman ang isa. Lalaki. Ayos. Diyan ka lang muna. Nakaload na ng SG at isang rubber lang ang ikinarga dahil nasa ilalim ito ng bato. At daan-daan na rin na bumaba. Pero habang papalapit ako kung nasaan ito, napansin ko na dalawa pa pala sila dito. Kaya hinintay ko sana na magtapat ang dalawa para ma-double kill, pero biglang umalis ang isa. Tinignan ko muna kung saan papunta, pero dire-diretso lang ito. Kaya binalikan ko ng isa dahil nandiyan pa naman ito. At nakuha nga natin ulit ang isa pang cuttlefish. Hindi nga lang napuruhan kaya ibinuga lahat ng tinta.
Dalawa na kayo dyan. Ayun na. Yeah. Yeah. Dalawang piraso, talian mo yung ano, tinta. Oo. Talian mo yan. 3 piraso sana yan eh. Takakas yung isa. Ha, Jason? Next drop habang pababa sa bahura, isang coral trout naman ang nakita ko sa unahan. Kaya hinintay ko ito na lumapit. Ilang segundo lang ang lumipas, papalapit na nga ang isang coral trout at itinuto ko na ang SG para tirahin ito. At nakuha nga natin, may higit 1 kilo na ang isang coral trout na ito. Ayos. Sulo. Walang pula. Sa sumunod na drop, isang Harlequin Sweet Lips naman ang hinihintay ko na lumapit. Pero mailap na ito at ayaw lumapit. Kaya naghintay ako ng tamang tsimpo para malapitan ko ito. Nasa likod ng bato ang isda at hindi ako napapansin ito. Kaya dito ay umabanti na ako. At sa pagkakataong ito ay napakalapit ko na nga sa isda, kaya itinuto ko na ang SG para tirahin ito. At nakuha nga natin ang isang Harlequin Sweet Lips. Malaki na rin ito, mahigit 2 kilo na, kaya panalo. Harlequin Sweet Lips. Malaki na. Mga 2 kilo siguro. Ito 5 isda natin mga idol. Alright. Ano?
Vlog na. Gear na. Nadagdagan sa ano? King Mac mo? Dahil Pwede man naharap ka. na pula kahiling yung pana na walatan. Oras na. Alas 10:43 na. Kaya muna mga idol. Pwede na rin kumain. Kain muna kami. Kain daw muna dahil mag-alas 11 na rin. Ito, mga kuha namin mga idol oh. Pulang-pula oh. King Mac, malaki na. At siyempre ito, marmot grouper na isa. Malaki na rin. Ano? Wow. Ano? Halikin sweet tips. Ito. Parrot fish. Pinagbabawal na ano? Pinagbabawal daw sabi nila. At siyempre, meron tayong cuttlefish. Iyon, 2 piraso. Malalaki na to. Oh. Mga 3 kilos, 4 kilos ganyan. 4 kilos, 3 kilos. Ito, mga 2 kilos lang. Okay na. Kain na kami dahil alas 10:47 na. Kain na. Right, mukha na tayo ulit mga idol. Alas 11:47 na. Isang oras na rin mga matapos kumain. Maaga tayong kumain kaya maaga rin tayong baba ngayon. Right, ready na rin si Mr. Jason. Dive safe ulit. At nang makaload na ulit ng SG ay ito na ang sumunod kong drop. Maraming mga dalagang bukid sa part na ito kaya sinubukan ko at nagbakasakali ako na merong pelagic. Pero habang pababa ko, hindi pelagic ang nakita ko kundi isang napakalaking pawikan na tutulog sa ilalim ng bato. Grabe ang laki. Sa part naman na ito, habang nasa ibabaw, isang coral trout naman ang nakita ko rito at malaki na. Kaya sinubukan kong i-drop shot. At titirahin ko na sana nang bigla itong lumayo. Kaya lumapat ako sa bahura dahil nandyan pa naman ito. At nang makalapat na nga, daan-daan ko nang itinutok ang SG at tinira ko na. At lumusot talaga ang shafting sa katawan ng isda kaya pumalag ito ng gusto at hinila nito ang shooting line at isinuot sa butas. Sinubukan ko pa itong hilahin palabas pero nahirapan ako dahil sumo talaga sa ilalim. Kaya hinayaan ko muna at umahon muna ako para makakuha ng panibagong hininga. Ang bihira na. Sinuot pa.
makaipon na nga ng sapat na hangin ay muli ko na itong binalikan. .6 kilos na rin ang isang coral trout na ito, kaya napakalakas ng humila. Coral trout. Hinirapan pa ako. At nang may tuhog ko na nga ang isang coral trout habang nasa ibabaw ako, isang whale shark naman or butanding ang nakita ko. Ayos, may butanding. Malaki na rin ang butanding na ito at napakaamo, kaya pinagmasdan ko muna. Panalo. Hindi pa sobrang laki ng butanding na ito, pero sigurado ako na mas malaki pa ito sa bangkang ginagamit ko. Umahon na ako at inakala ko na aalis na ang isang butanding na ito, pero bumalik pa ito. Ayaw pa uwi. Napakaganda. Paikot-ikot lang siya dito. May umalis. Ayun, pabalik na naman. At muli nga itong bumalik, at sa pagkakataong ito sa ibabaw naman dumadaan at lumapit talaga ng gusto.
handa. Hindi talaga ito umalis at hinayaan ko na rin at tumabanti na ako. At ito, ang sumunod kong drop sa part naman na ito, isang Harlequin Sweet Lips ang nakita ko. Kaya nag-drop ako dito sa malayo dahil mailap ng isdang ito. Daan-daan kong pinuntahan kung nasaan ito. Pero wala nang Harlequin Sweet Lips akong makita. Naghintay ako ng ilang segundo. At paglingon ko ulit ay nandito na nga ito. Pero papalayo naman kaya hinabol ko ng tira at nadali nga natin ulit. Pangalawang Harlequin Sweet Lips na nakuha ko at malaki na rin. Masyadong mailap. Dali pa rin natin. Matapos kong makuha ang isang Harlequin Sweet Lips, nakailang ulit pa akong nag-drop pero wala na akong ibang nakuha ang isda. Kaya tinawag ko ng bangka dahil hapon na at para umuwi na rin. Uwi na. Ah? Shout out sa Diswasido family from St. Gregory Village, Cainta, Rizal. Javier family from Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Jamie Herodias from Baisa, Caloocan City. Bibin Burlagdan Channel. Bin Reyes. Jamie Gasu Dulay from Bulan Sursugon. Reynaldo Kalinisan from Bacoor, Cavite. Richard Abeo. Felix at Nora Lungkop from Pinagtulayan, Norsagaray, Bulacan. Felix Kiroy from Lapu-Lapu City. Leopoldo Orsal at sa kanyang asawang si Marilo from Quezon City. Edinsor de la Rosa. Renan Ligas from Saudi Arabia, Riyadh. John Michael Mikabalo. Tata Untoy Puji Edward from Quezon Province. Ito lahat ang kinita natin mga idol ngayong araw, 2,989 pesos at okay na rin to kahit pa paano meron. Thank you sa blessing ulit.